Welcome to Tarlac Agricultural University's College of Arts and Sciences. Tarlac Agricultural University envisions to be one of the top 500 universities in Asia. TAU is committed to improving the quality of life through the production of globally competent graduates and relevant technologies in the service of society. As one of the 6 colleges of TAU, the College of Arts and Sciences is equally committed to partake in the realization of the university's aspirations. The goals of the College of Arts and Sciences are to produce graduates with excellent know-how in the fields of the arts and sciences to respond to the needs of the society. Prepare trailblazing graduates of the global innovation and in-depth appreciation of the world through holistic, civic-oriented, and research-driven education in the arts and sciences. Train innovative and creative leaders in the fields of arts and sciences. The TAU College of Arts and Sciences is dedicated to adhering to the university's goals and objectives. CAS takes pride in serving all other colleges to provide instruction for general education and honing its students' skills and abilities in its various programs. Program offerings: Bachelor of Arts in Economics, Level 3 re-accredited. Bachelor of Science in Psychology, Level 3 re-accredited. Bachelor of Science in Development Communication. Join us on this exciting journey as we work towards fulfilling our vision and mission. Discover the endless opportunities and possibilities that await you at our institution and become a part of our vibrant community dedicated to excellence and positively impacting our society. Together, let's embark on a transformative educational experience that will shape your future and empower you to make a difference. Enroll with us today and let us help you unlock your fullest potential. Good afternoon, Tarlac Agricultural University! Magandang tanghali mga Sinisulong community! Welcome to the Grand Poster Launch of Sinisulong 2024! I am Mima, ang Mima na walang saltik, ngunit may bibig na automatic, Mima Saliksik! At ako ang inyong antigen na hindi lang viral sa kagandahan, kundi pati sa tsikahan ay panlaban. Antigen, your host this afternoon. So ayun na nga partner, nakakatuwa lang isipin na balik na naman tayo sa online dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya nga partner, kaya paalala po namin sa ating mga viewers, nako, stay hydrated po tayo, palagi tayong uminom ng tubig, punasan natin yung mga pawis natin para hindi naman tayo mukhang parang kumbaga parang pangit to, pangit tignan. Hulas na yung makeup natin, di ba? Sayang naman. Tama ka dyan, partner. Kaya sa ating mga viewers, stay hydrated. Uminom po tayo ng tubig at wag po tayo magpapatalo sa init ng panahon. Yes. Pero, bakit nga ba, partner, sobrang tensyon ng lahat ngayon? Ano nga ba ngayon ang ipapalabas natin? Ay nako partner, ito na nga. Malalaman na natin yung bagong line-up
na mga sinesulong documentaries na ipapalabas ngayong 2024. Wow, nakaka-amaze naman yan. Tayong excited dyan talaga, di ba? Sobra, partner, sobra. Pero bago ang lahat, partner, syempre, magbigay naman tayo ng mga naging experience natin nung tayo yung gumagawa ng mga posters and yung mga promotional videos. Okay, so bago yan, partner, inaanyayahan po namin ang aming mga viewers na mag-like, follow, and share. Mention nyo na po yung mga friends nyo. Let us know your thoughts sa comment sections po. So ayan, balik tayo sa pag-usapan Yes. natin, partner. Eto na nga, noong mga kapanahunan pa lang natin, Kapanahunan. Ayun, kapanahunan, matandang-matanda natin. Kapanahunan pa lang natin, talagang sobrang pagod, puyat tayo that time. Kasi talagang lahat nag-exert ng effort, dedicated ang bawat isa sa paggawa nitong mga promotional, pati yung mga producers, talagang pagod na pagod yung mga yan, kung saan-saan pa nakakarating yung mga yan para sa mga documentaries na to. Ayan, partner, so bigay nating example dito si Miss Adeline. So, shoutout po kay Miss Adeline kung nanonood ka po sa amin. So, si Miss Adeline po yung isa sa mga director natin noon sa production team. Kitang-kita mo talaga yung pagbibigay niya ng passion sa paggawa ng mga poster. Kasi, imagine, partner, ha, kaarawan na niya kinabukasan pero gumagawa pa rin siya ng poster. Grabe talaga. Hanga-hanga itong director. Shoutout sa'yo, Adeline. Shoutout. Ayan. So, pati din yung mga second year natin, partner, di ba, ng mga nag-produce ng documentaries, talaga namang sobra sila na exert ng effort, ng dedication, lahat ginawa nila yung best nila. Kaya nakaka-proud lang, partner, na yung mga ganitong DevCom students ay may tinatago palang angking galing sa pag-e-edit mo. So nakaka-proud talaga bilang maging isang DevCom student. Naman, talaga naman. Proud na proud talaga ako, partner. Excited na ako manood ngayon talaga. Poster launching pa lang to, excited na ako manood. Yes. Pero syempre mag-share na naman tayo ulit ng mga documentaries na nahawakan natin noon. Share mo naman, partner, ano yung mga documentaries na napunta sa inyo? Ay nako, partner, yung mga documentaries na napunta sa amin that time, yung salat, tsaka yung pantay. Okay. Ayan, yung salat na yan, talagang na ano yan ng mga TEUanians natin, talagang gustong-gusto nila yung salat na yan. Na-intriga. Kasi, na-intriga sila. Yung salat na yan, patungkol yan, partner, sa buhay ng mga sex workers natin. Ooh. Na pinagkakakitaan yung kanilang mga katawan. Ginagawa nilang hanap buhay talaga, partner, yung kanilang sarili. Para may maipakain para sa kanilang pamilya. So, nakakalungkot po talagang pangyayari ito. At nangyayari talaga sa totoong buhay. And ito naman, partner, na pangalawang namin, yung pantay naman. Patungkol naman siya sa mga LGBTQIA+ natin na nakakaranas ng diskriminasyon naman. Oh. So, ito sila, naghahanap sila ng pantay na pagtrato sa kanila ng lipunan. Ikaw naman, partner. Ano naman yung mga naging documentaries? Siyempre, nakaka-proud, partner, na napunta sa amin yung documentary film na Baka at Sakit ng Kahapon. So, shoutout po sa mga director namin dyan ng Baka at Sakit ng Kahapon. So, yung Baka, partner, it's all about sa mga taong may job mismatch. Kung saan nakatanggap sila ng mga diploma pero hindi naman angkop sa mga nakuha nilang trabaho. And yung Sakit ng Kahapon naman, tungkol ito sa mag-iinang mayroong HIV. Pero kahit na may sakit silang HIV ay patuloy pa rin silang lumalaban sa buhay. Napakatatag naman ng pamilyang yan, partner. Gustong-gusto ko din yan. Napanood ko rin yung Sakit ng Kahapon na yan. Talaga ba? Masaya, maganda yan. And may kirot sa puso yan eh. Talagang nakuha niya yung damdamin ng mga viewers. Kasi that time, ayan. Pero alam mo ba, partner, yung isa sa magandang purpose nitong sinisulong is that yung mga documentaries natin is inline siya sa Sustainable Development Goals. Yan. And of course, itong mga documentaries natin is ina-highlight niya talaga yung mga iba't ibang issues na kinakaharap ng ating community. Ayan, so bago tayo magpatuloy ngayon, partner, i-shout out naman natin yung mga viewers natin. Mag-like and follow, share po kayo sa ating comment section. Let us know your thoughts, mag-comments po kayo, and i-mention yung mga friends nyo.
para naman malaman namin ang inyong komento sa mga posters ngayong hapon. Ayan. Ayan, partner. So, pagkatapos ng ating mahaba-habang testimony, pasalamatan naman natin ang ating mga partners. So, narito po ang Communicators Bridging Opportunities Through Leadership, Development Communication Department, ang ating BH Stories. Meron din po tayong College of Arts and Sciences Student Council at ang Tarlac Agricultural University Supreme Student Council. Ayan, shoutout po sa ating mga partners and live po tayo dyan sa 6 na nabanggit na partners natin. So mag-comment, mag-share, and mention na po kayo ng mga friends ninyo. Ayan, paulit ko. Shoutout po sa ating mga viewers. So stay hydrated po guys while streaming this Facebook Live. Ayan, so to officially start this event, let us welcome the Dean of the College of Arts and Sciences, Dr. Maria Flora G. Mariano, to give her opening remarks. A big round of applause. Okay, magandang hapon sa ating lahat, mga estudyante naming mahal ng College of Arts and Sciences, ang ating mga viewers, ulit isang magandang hapon. So we are all very excited to have this activity, yung launching ng ating documentary for Sinisulong. So again, this is our, I think, second time or third time that we will be launching our Sinisulong documentaries. So we are all very excited, particularly our students who are directly involved in our activity, yung mga ating mga fourth year and third year. So congratulations for all your effort. We are so proud of you. Continue all these things because this is one way for you to learn more. Our course is development communication, and so you are supposed to learn more. You need to learn to be more skilled in this aspect of development communication. So one way for you to learn more knowledge is not only from the classroom but also through these Sinisulong documentaries. So here you can express your ideas, your thoughts on these issues that are prevailing in the society. So this would be very beneficial for us, not only in the community but for all the students and students of the College of Arts and Sciences. So it's here where you can express your thoughts, no? So we are also grateful sa ating department chair, kay Sir Nelmar, and other staff, other faculty of the DevCom program, na kung saan nag-guide sa inyo para maging mas skilled kayo sa field na ito. So I hope everyone would be more excited in the next endeavor. Congratulations and mabuhay tayong lahat.
Ayan, so thank you so much po, Dr. Maria Flora G. Mariano, for that very inspirational message. Ayan, partner. So ayan, pumunta na tayo sa pag-showcase ng ating mga poster. Excited na ako, partner, na makita ito. Ikaw ba? Excited ka na ba? Gustong gusto ko nang panoorin yan, pero ngayon launching pa lang tayo, so hindi pwede, so launching Oo, muna. so poster muna tayo, guys. Pero alam mo ba, partner, balita ko itong first poster na ito ay patungkol sa buhay ng isang tatay, no? Na nahanap yung pagmamahal ng isang pamilya mula sa mga alagang pusa nito. Ay, wow, parang nakaka-touch yan, partner, no? Talaga naman. Parang gusto ko na mapanood yan ngayon. Kalma mo, partner, kalma mo. Poster pa lang tayo, poster pa lang. Kaya naman, wag na nating patagilin pa. Tunghayan na natin ang poster ng Silong. Ayan, kasama po natin ngayon ang direktor ng Silong, si Sir Jaron Mark de la Cruz. Sir, kumusta naman po kayo ngayon? Kumusta po yung nagiging preparation nyo sa paggawa ng documentary na Silong? Actually, ma'am, good afternoon po. It is a pleasure to be here po. Actually, sa preparation po namin, sobrang hirap po. Pero and yet, it is exciting po because na-explore po namin yung mga life na natitake natin for granted. Especially yung life po ng aming subject po ngayon. So, Mr. Jaron, ask ko lang po, bakit Silong po ang title ng inyong documentary? Bigyan po namin siya ng title na Silong because it refers to a homeless man po living in the streets of Kamiling and living in the streets of Kamiling with his very fascinating friends na nabanggit nyo nga po kanina, mga pusa. Pero hindi lang po mga pusa. Meron pa po siyang very fascinating friends bukod sa mga pusa. And Silong po siya because tunay po na hindi lang po sa apat na pader ng bahay nahanap po ang tunay na tahanan and comfort, but also to the people and friends po, like companion animals po. Ay, parang naku-curious ako dun sa may Tama ka dyan, partner. na friends niya, no? Oo. Yes po. In spite of homeless po, meron po siyang nahanap na home. Yes, nice. Sana all. Okay. Sir Jaron, bigyan niyo naman po kami ng rason bakit kailangan po namin mapanood itong documentary niyo. I think one of the exciting reason here is his friends are very fascinating. Mga pusa nga naman kasi noon, mga aso talagang masiyahin yung mga yan. Yes po. Pero bukod sa pusa, meron din siya mga kaibigan na minsan tumatawa po mag-isa. Ano yan? Ang creepy niya na. Then another thing is it is to raise awareness po, napahalagahan po yung mga bagay na na-take natin for granted. For example po is things na meron po tayo ngayon, like family and friends po. Tama yan Okay po. And additional po, last na is, as of January 20, 2023 po, meron po tayong 4.5 million people na homeless po dito sa Pilipinas. And dito po, alamin po natin kung may action ba ang government po patungkol po dito. Kumikilos po ba yung mga nasa upuan? Ano po bang ginagawa nila? Ano yung mga intervention po nila sa mga tao pong wala pong permanenteng tahanin? At nakikisilong lamang po sa kung saan-saan. Very interesting siya, partner. Parang naawa ako dun sa sinabi mo, sir, na nakikisilong lang at walang silang sariling tahanan, Yes po. Paano na lang kung biglang umulan, tas yung taong yun talagang wala siyang masisilungan, Yes, ma'am. nakakaawa. Actually, kakaulan lang po last. Kaya nga, kamusta na kaya si tatay, no? Yes. Kasama ng mga alaga niya.
Ngayon naman po, Sir Jayron, ano po yung meron sa documentation ninyo na wala sa mga previous documentations at sa mga docus na i-screen po natin ngayon? Actually po, yan yung pinakamahirap na tanong so far. Because I believe po every life and story is unique po. Wow, I believe. I believe. Okay. And if I think na kung ano po yung kung isipin ko po kung ano yung nagiging pagiging different ng documentary namin is it tackles the beautiful yet cruel life of a homeless man with his very fascinating friends. Yes. Yes po. Nakaka-touch talaga. Sobrang nakaka-touch, partner. Kasi, alam mo, tayo mga tao talaga minsan hindi natin nakukuha yung tunay na pagmamahal sa mga kapwa natin tao. Pero alam mo yung pinaka nakaka-touch. Ba't ka naiyak, partner? Hindi, partner. Kalma mo, partner. Ano ka ba naman? Nag-interview tayo dito. Kalma mo, partner. Sorry. Ayun, di ba? So, dahil sa mga 4 friends niya, sa mga iba pang niyang friends, sa sinasabi mo, doon niya talaga nahanap yung tunay na pagmamahal. Grabe. Kaya dapat talaga sa mga animal lover dyan, maganda talaga tong documentaries na panoorin. Yeah. And yun, parang pinapahalagahan niya na talagang itong mga hayop na to is may nararamdaman din sila. Hindi dapat sila pinapabayaan lang din. Kasama natin sila. Pamilya natin sila. Ayan. Ayun po. So, maraming salamat po, Sir Jayron, para sa mga Pagpapatangkilik po sa amin ngayong araw na ito. interview. Yeah. Ayun po. Salamat rin po. Okay, good. Thank you. Ayan, partner. Bakit naman naiiyak ka kanina? Hey, partner, na-touch lang talaga ako dun sa kwento ng tatay na wala siyang sariling bahay. Nakikituloy lang siya, pero kasama niya naman yung mga 4 babies or mga alaga niyang hayop na talagang tinuring na niyang pamilya. So, talaga nakaka-touch yun. Talagang tumago sa puso mo, partner. Partner, parang may kurot sa damdamin yan eh. Pero totoo yan, partner. Gusto ko na tuloy mapanood yan. Talagang bibili ako ng ticket niyan. Ngayon pa lang. Pero, alam mo, partner, yung mga kwento na yan is talagang maraming makaka-relate, no? Tulad ng mga animal lover natin dyan. Kaya sa mga watchers po natin na animal lover, on May 7, May 7 po, abangan po natin itong documentary showing na ito. So mag-comment naman tayo ngayon, partner, dun sa may naging poster nila. Ano masasabi mo sa may poster nila na, ayun? Alam mo, doon pa lang sa poster, partner, makikita mo na yung pagiging homeless ni tatay, no? And despite of that is, nandun pa rin yung pusa eh. Oo. Nandun yung pusa na kasama niya, nakalingan niya sa buhay, no? Ikaw, partner, masasabi mo? Ayan, partner, nakita ko dito yung itsura ni tatay. Talagang malungkot na malungkot siya, no? Nakasimangot siya eh, yun lang naman. Pero, etong kasama niya dito, yung pusa niya, parang nakikita natin yung talagang samahan nila. Na may relasyon sila na parang higit pa sa pamilya, yung turingan nila. So, talagang dito pa lang, etong mga hayop na to, nagpapakita, parang sinasabi niya na pahalagahan natin din sila, may nararamdaman din sila, mahalin natin sila higit sa lahat. Ayun. Naman, partner? Ayan, partner, so sa tingin ko handa na tayo sa susunod na poster. Ano nga bang tungkol dyan, partner? Ay, nako, partner. Itong susunod na poster na to, balita ko, is tungkol siya sa mga tao na nagtatrabaho sa mga sementeryo. Ito sila yung mga naglilinis, naghuhukay, at yung mga talagang merong trabaho na para dun sa mga yumao na nating mahal sa buhay. Itong mga taong to. Pero, yung trabaho nilang yon ay marangal. Pero, na-challenge kasi parang naano yung kalusugan nila. Tama ka dyan, partner. Ayan. So, eto na, partner. Wag na nating patagalin. Eto na, yung tunghayan na natin, yung poster ng Sepulturero.
Ayan. So, welcome po, Ma'am Direk Hazel Samantha de los Reyes, ang director ng Sepulturero. Kumusta naman po kayo ngayon, ma'am? Ano po yung mga ginagawa niyong paghahanda sa documentary niyong Sepulturero? Actually po, right now, we're still taking videos po, especially sa aming mga LGUs, since we're going to talk about health and it's very one of the risk of ng Sepulturero na nararamdaman nila. And we do hope po that with our pitching with our LGUs, no, na ito po ay makatulong, hindi lang po magbigay ng information with regards to the problem, but also to give information and education for our Sepulturero. Ayun. So, gusto ko yung may education pa rin na may Ang ganda ng mga sagutan ni Ma'am Ma'am Hazel. In English. Ayan, ma'am, dahil magaling ka po sa sagutan, isasalang na po kita sa Q&A. Ayan. Ipasa ko ron. So, ang unang question po natin, ma'am, bakit po si Sepulturero ang title ng inyong documentary? We name our documentary as Sepulturero, as is. No, it's simple, but basically we want to highlight our very own subject, na we want to emphasize that there is this existing type of job po na sometimes being disregarded to the necessities na kinakailangan nila with their nature of work. And ano ba kasi yung ginagawa ng Sepulturero? Gaya po ng nasabi nyo kanina, na ang mga Sepulturero po, sila po yung mga taga-libing, taga-transfer po ng mga buto, and also they serve us, no, as a caretaker in our cemetery. And with that said po, no, we hope po na whenever you read or you encounter the word Sepulturero, you would envision someone that can greatly contribute to our society, and not just someone, or not just a work, not just a job na sinasabi natin kabilang sa low cost of work. Ganun. Okay, nice answer po, ma'am. So, bigyan niyo naman po kami ng rason bakit namin kailangan panoorin ang Sepulturero. Well, Sepulturero is one of the job that was not really much given importance, no? Siguro, when it comes to our medias today, barely siguro makakakita tayo ng mga documentaries with regards to them. And they also have this difficulties, no, fair shares of difficulties na nararanasan nila. And one of the reasons po na mga problema na nararanasan nila is the health-related problems. And they do not have access, no, when it comes to proper uniform, when it comes to proper equipment that they need. They do not have access to the basics, just like a mask, mga gloves na kinakailangan nila. And most of them, no, other Sepulturero are still working kahit they have this existing health problems. And we do hope po na with this, no, people would also see the importance of these workers na still risking their life and wants to provide, no, something into their family, into their tables. Ganun po. Ayun naman. So, napaka-unique na mga trabaho ng mga Sepulturero, no? Kasi, isipin mo yun, partner, no? May ganito palang trabaho na nangyari talaga, na naglilipat sila nung mismong buto nung ating mga yumaong mahal sa buhay, lilipat nila sa ibang pwesto, no? Talagang, ay, seryoso. Ang hirap, no? Kasi sa totoo lang din, maski ako, tumingin pa lang dun sa patay, nakakatakot na. Paano pa kaya kung ikaw na yung naghuhukay para dun sa mga patay, di ba? Siyempre, napaka-challenging talaga ng trabaho nila. nila. Sabi nga ni ma'am kanina, partner, na wala silang PPE. Wala silang gloves man lang, wala silang face mask. So, talagang may issue talaga. Very risky talaga yung trabaho na yun. Ayan. So, maraming salamat po, Ma'am Hazel, na director ng Sepulturero. Thank you so much.
naman talaga ng mga sagutan ni Direk Hazel, di ba? Grabe, English pa yon. Nice. So this time, magbasa naman tayo ng mga comments ng ating mga viewers dito sa ating Facebook Live. Ayan, so meron po tayo si Sir MJ Tikelana. Ang sabi niya, advance ng Halloween pero I want to watch that. Pero totoo naman, di ba? Kasi about talaga yan sa mga patay. So talagang may coconut mo siya parang pang Halloween. Next naman, sabi ni Ma'am Ella Kita, galing ni Direk Hazel. Yes, totoo po. Pang Q&A na po yung sagutan ni Direk Hazel. English na English. From Babylin Fernandez, baka mga devcom yan, apakahusay. Tama yan, hindi yan chismis. Next naman, from Elame Artates, ayan na raw yung mga devcom, mapapakitang gilas na naman sa kanilang mga documentaries. From Eliza Ignacio, napakagaling. From Sir April Christian, bongga Direk Hazel and Direk Jayron, ang lakas! Totoong malakas po ang devcom. Yan, talaga naman powerful ang ating mga devcom. Ayan, mag-comment naman tayo, partner, dito sa may nila na poster ng Sepulturero. Ano masasabi mo dito sa poster nila? Ay, sa poster pa lang, partner, talagang magkakaroon ka na ng clue na about ito sa mga patay, no? Kasi pangano na talaga. Patay kasi syempre sa na yan, sa sementeryo. Alam mo na talaga yan Patay agad. Ang ano ko naman dito, partner, ang comment ko naman dito is nakikita mo yung tao talaga na, parang hawak niya yung wheelbarrow. Tapos meron siyang, siguro may mga laman yung mga buto. So parang ang creepy. Dito pa lang sa poster nila, parang natataas na yung balahibo mo bigla, diba? So mahuhook ka na talaga na, ay, manunood ako nito, maganda to. Mga ganyan. Pero ang isa sa pinaka-interesting, partner, yung mga ganitong issue is nako-connect pa rin natin sa SDG. And gamit yung mga devcom, no, sila yung nagiging way para magkaroon ng action sa mga issue na ganito. Balita ko, partner, siguro itong poster nila ito ay tungkol dun sa may SDG number 8. O ano yan? Anong SDG number 8? Decent work and economic growth. Galing naman, partner. Sinasabi ko, partner. Nag-review to. Nag-review ang partner ko. Ayan. So next naman tayo, partner. Huwag na natin patagalin. Pumunta na tayo agad sa ikatlong poster ngayong hapon. Pero partner, tanungin muna kita. May shota ka ba? Ay! Wala? Ang sakit mo naman magsalita po. Wala, sabi mo nang wala. Oo na, wala. Ako rin wala. Appear. So makakarelate tayo dito sa documentaries na ito. Ang susunod po nating poster ay tungkol sa shota. Ayan. So, kasama po natin ngayon ang director ng Shota, si Miss Jessica Milia. Ma'am, kumusta naman po ang naging paghahanda nyo ngayon sa documentary nyo po na Shota? Hello po. So far po, napaka-preparing po ng documentary namin. Talagang napaka-masusi po yung ginagawa naming preparation. Talagang hati-hati po kami sa toka ng mga ginagawa namin para po at the end ay masatisfied po kami sa gagawin namin. So, ma'am, ano naman po ang reason bakit Shota yung title ng documentation? Oo nga. Shota, ito po yung title ng documentary namin kasi it will tackle a short
time relationship. But take note, hindi lang po doon yung limitation ng aming documentary kasi we will also highlights here kung ano nga ba yung mga kwentong nabubuo online, kung genuine love nga ba o sana'y pag-ibig, sana'y di na lang natin natagpuan. Aray ko. Aray ko, ako rin. Mukhang makaka-relate ako dito pa. Charot, wala maging spill. Pangalawang question po. Bigyan niyo po kami ng rason bakit kailangan namin mapanood itong documentary niyo. This documentary po will raise awareness in relation to social issues, especially to some people experiencing on entering online dating. And hindi lang kilig yung dala namin dito guys, kundi aral at karapatan, lalo na sa karahasan na maaari nating mapakinabangan, hindi ngayon, bukas maging sa ating hinaharap. Nice! Nice naman po. Ito, isasabak natin siya sa pangatlong tanungan. Dahil pang Q&A yung sagutan niya. Ayan na. So, ano naman po yung kakaiba dito sa documentations ninyo na wala sa mga previews nating mga na-screen at sa mga documentaries na i-screen natin ngayon? Guys, what makes our documentary unique from others is syempre, yung documentary lang namin, yung magpapakita kung paano nakaka-influence yung innovation sa paghahanap o pagkakaroon ng jowa sa pamamaraan ng online dating o paggamit ng mga dating applications. At syempre, makikita din dito yung positibo at negatibong epekto ng mga modernization ng ating mundo ngayon. Kaya naman, abangan ang aming dokumentaryong inihandang pinamagatang Shota. Parang dito na ako makakahanap talaga. Ako rin, partner. Parang after ko atang panoorin tong documentary, punta ako agad ng online dating app. Online, oo. Malay natin dito tayo makahanap ng AFAM. Joke lang! Kaya naman, abangan po natin yan May 7, 2024 sa Bamboo Training Center. Ay, ma'am, may follow-up questions lang po ako. Ano naman po yung development communication initiative ng Shota? Shota po is papasok po siya under SDG 9 Innovation and Infrastructure po. Ayun. So maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo ng interview sa amin. Thank you, ma'am. Direct Jessica Milia. Thank you po. Thank you po. Yes. Bakit ko pa nga ba pinagpapatuloy ito? Ate, okay ka lang po. Ano bang mararating ko sa programang Development Communication? Ayoko na. Pagod na ako. Development communication is the science of human communication linked to transitioning of communities from poverty in all its forms to a dynamic and overall unfolding of human potential. My name is Vargas. Ate Laika! Oy, Laika, ikaw pala. Kamusta na yung research natin? Research? Ate, kalma. First year pa lang tayo. Tara na, malilita tayo sa activity na mag-ano. Ayoko na. Bakit? Paano ba naman kasi parang wala tayong marating sa course na to? Ate, tandaan mo yung sinabi ni Ma'am Ribay. Maraming opportunity sa field ng development communication. Kaya tara na! Ito bang tinatawag nilang rewind? Ha? Bahala na. Total, na-enjoy ko lang magsalita sa harap, magkwento, umawit, tumula, at mag-report. Nahasa rin ang iba't ibang abilidad ko sa pakikipanayam, pakikipag-usap, paglalapat, pagsulat, at marami pang iba. Masaya rin ako dahil kahit estudyante ay nakakatulong na ako sa aking komunidad at universidad. Nagmumulat ng mga kaisipan at nagiging daan para sa kaunlaran. Maranasan ko rin pala ulit yung nakakalokang sinisulong. Pagod na pagod ako noon. Ngunit, minsan ay di ko pinagsisihan. Highs! Tama nga si Ma'am Rivine. Maraming oportunidad ang naghihintay sa akin pag natapos ko ang programang ito. Ate, kamusta po pakiramdam mo? Okay na ako. Ate, sorry po talaga, hindi ko po sinatagyan. Pasensya na po, hindi ko po talaga sinatagyan. Ano ka ba? Okay lang yun. Sa wakas, naiintindihan ko na rin kung bakit ko'y pinagpapatuloy ito. Dahil tiyak na may patutunguhan ako
Dahil isa akong DevCom student, katalista ng pagbabago tungo sa kaunlaran. I am a development communication student, your future researcher. I am a DevCom student and I will use my voice to build a better nation as a future politician with the heart. I'm a DevCom student and I am a future educator. I'm a DevCom student and I am an aspiring filmmaker. I am a DevCom student and I am a future journalist. We are DevCom students and we can be a mediator in different offices. I am a DevCom student and I am taking development communication as my preload program. Padayon, future abogada. I am a development communication student and I am a future graphic designer. I am a DevCom student and I will propel development as future development communicator. We are development communication students. At tayo po ay nagbabalik sa official launching poster ng Sinisulong 2024. And andito na nga tayo, partner, sa ika-4 na poster. Tungkol saan ba yung poster na yan, partner? Itong poster na to, partner, ay tungkol sa dokumentaryong tumatalakay sa moralidad at katarungang nakasalalay sa pagkatay ng mga alagang aso. So parang in na in itong issue na to, partner, kasi madami akong nababalitaan na talagang malakihan yung pagkatay nila ng mga aso na nakakaawa talaga yung sitwasyon nitong mga asong ito. Feeling ko talaga, partner, aabangan ko yan bilang isang dog lover. And balita ko din, partner, no, na itong poster na ito ay all digital siya. Talagang ginawa. Nice! Third year. Third year. Ang galing. Ang galing nito, partner. Siyempre, acknowledge din natin yung mga second year na gumawa ng mga documentaries. Ayan, ang Napakagaling ng mga batang ito. So, huwag na nating patagalin. Ano pang hinihintay natin? Saksihan na natin itong poster ng Bantay. Ayan, so kasama po natin ang direktor ng Bantay, si Direk Ezekiel Manuel. Ayan, kumusta naman po kayo? Ano naman po yung mga paghahandang ginagawa nyo sa documentary na Bantay? So far, ang ginagawa na lang po namin is nag-interview na lang po ng mga LGU and yun na lang po talaga yung kulang namin sa documentary. Ang ganda nitong poster niya, sir, ha? Nice yes naman talaga. Po, gawa po ng mga third year yan. Nice. Ayan, so, Direk Ezekiel, bakit po Bantay ang title ng inyong documentary? The Bantay was chosen for our documentary because it reflects the issue of animal cruelty and mistreatment of dog. And dog has been known for man's best friend for a long time and deeply an essential role to our life as a loyal companion. Yes. So, bigyan niyo po kami ng reason bakit namin kailangan panoorin ang inyong documentary. You need to watch our documentary because it aims to bring awareness to the issue of slaughtering and eating of pet. And it's the message that dogs are not just human, not just animals, but they are also our friend and companion. So, ano naman po yung SDG na ini-initiative niyo po dito? SDG 15 po, Life on Land. Yun po yung aim namin sa documentary na. Nakakalungkot ng partner, meron para talagang ganito na nakakaya nila, nakainin yung laman
nung aso. Tsaka Na talagang- marami talagang Grabe. case ng ganyan, partner. Oo. Yes po, kaya po gusto namin gawan po ng documentary to para maging awareness din po sa iba na ang pagkatay po ng aso ay labag po sa batas. Alam mo, Direk Ezekiel, nagpapasalamat talaga ako sa inyo kasi binigyan nyo ng boses ang mga voiceless, no? Kaya bilang isang dog lover talaga, papanoorin ko talaga yan sa May 7, 2024 sa Bamboo Training Center talaga. Yan talaga. Susuportahan ko yan. Martes yan, partner, di ba? Martes yan. Martes yan. Bigyan naman natin ng boses, yung mga walang boses, no? Kaya sa mga animal lover po dyan, alam niyo na. Di ba, partner, sinasabi nga nila na man's best friend yung dog. Tapos kakatayin nila. Talagang hindi makatarungan yung ganyang ano. At saka kakaiba rin itong documentary nila kasi common sa mga documentaries natin is about sa mga issues na kinakaharap ng mga tao. And ito sa kanila, sa mga animals naman, Oo, di kaya ba? nga. Kaya magandang suportahan itong documentary nila. Ayun. So, ayun. Maraming salamat po, Direk Ezekiel, sa inyong oras. Thank you po, Direk Ezekiel. Thank you din po. Okay. Ayan, so habang tinitignan ko tong poster nila kanina, partner, no, na-amaze ako kasi ang galing naman ng gumawa nito, talagang digital siya, no? Hindi siya kumuha lang pictures ng iba na talagang kinuha na lang niya image. Dinrawing niya talaga to, ang galing. Talent talaga to, talent. Talent ng mga DevCom yan. Ayan, DevCom talaga. Ng mga ang third year DevCom. Ang gagaling! Sobra naman yung pag-record doon, partner. Natutuwa ako, partner, no, kasi talagang na-emphasize niya yung gustong sabihin dito nung documentary na yung mga nagkakatay ng aso. So, ang ganda nung visual impact. Ayan, Tama visual ka dyan, impact. partner. So, pumunta naman tayo sa next nating poster. Ang poster na ito ay tungkol sa bangketa. Ito naman ay tungkol sa mga may temporary lang na pwesto sa mga palengke. Kaya wag na nating patagalin pa, partner. Tara na tunghayan natin ang poster ng bangketa. Ayan, welcome! Kasama po natin ngayon ang director ng Bantay, si Ma'am Bangketa. Ay, Bangketa, sorry. Ano ba yung joker po kasi yung partner ko? Pasensya na po kayo. Ulitin mo, partner. Hindi ako nakamove on dun sa Bantay! Oh, iba rin kasi yung magkaroon ng boses yung mga hayop, no? Yeah, oo. Sige. Ulitin natin. Ulitin. So, kasama po natin ngayon ang director ng Bangketa. Ayan, si Direk Pauline Faith. Welcome po, Direk! Kumusta naman po yung mga ginagawa niyong paghahanda? Para po sa amin, napaka-nerve-wracking po ng gumawa ng isang documentary. Hindi po madali. And since starting pa lang po kami, second year pa lang po kami, talagang napakahirap. Pero it's a fulfillment na makita namin itong mga tao, makausap namin po yung mga taong kasama po namin sa documentary na ito. Nice naman po. Bakit naman po Bangketa ang title ng documentaries niyo? Since yung aming documentary is focused po sa mga market sellers na walang permanent space, nakikita po namin yung representation ng Bangketa as safe haven po sa mga taong ito dahil ito po yung nag-provide sa kanila as survival, nakapag-earn po sila ng living. At the same time, ito po yung nagre-represent sa kanila as dislocation, outcast po sila ng public market. So, talagang gusto po namin ipakita sa word pa lang na Bangketa yung hirap po nila na dinadaranas sa mga gantong sitwasyon po. Tama naman talaga kasi, partner, magtitinda ka, wala kang pwesto, no? Na permanente. Mahirap talaga yun, no? Lalo na sa
mahal na mga bilihin ngayon, kailangan mo kumayod ng kumayod, no? Kaya kahit temporary yung pwesto mo, push lang. Ikaw muna. Pero syempre, through this documentary, mabibigyan natin ng action yung isyong kinakaharap ng mga tendera na may temporary lamang na pwesto. Ayan. Kasi through this documentary, partner, no, namumulat tayo sa mga, or nagiging aware tayo talaga sa mga issue na ganito na nangyayari pala talaga to sa totoong buhay. Yes. So, Direk Pauline, ano po yung kakaiba sa documentaries nyo mula sa mga previous na po nating documentaries at sa mga documentaries na screen natin ngayon? Since po, align po siya sa SDG 8, which is decent work and economic growth. Nagpo-focus po talaga kami sa kanilang sitwasyon, sa kanilang trabaho. Gusto po namin sana maging parang maala Cara David po yung magiging documentary namin. Na kami po mismong mga filmmakers lulugar po sa kanilang sitwasyon. Paano po nila kinakaharap yung mga gantong problema sa araw-araw. Tanungin kita, Direk Pauline, naiisip mo ba na maaari kang maging si Cara David in the future? Ay, yun eh. Malay natin. I hope po sa documentary na ito, ma-prove po natin na talagang worth it po pag-usapan ito and magpakita po na ganun po nga. Siyempre, DevCom tayo papatalo tayo. Ayan. So, maraming salamat po, Direk Pauline, sa pagbibigay nyo ng time sa amin para sa interview na ito ngayong araw. Thank you po. Ayan, so nagbabalik po tayo. And gusto lang po natin i-emphasize na itong mga documentaries na ito last year, katulad ng Agos at Binhing Bitak, ay nagkaroon talaga ng action, solusyon, kumbaga. So aabangan po natin itong mga 6 na documentaries na ito ngayong taon kung may mangyayari nga ba talagang action. Yes, ayan. Interesting naman, partner. So ano nga ba yung susunod na poster natin? Ay no, partner. Itong susunod na poster natin, binago daw ng digital world ang industriya ng sex at nagsimulang lumikha ng isang virtual marketplace at platform para sa iba pang sexual activities. So parang ito yung may kinalaman din yata to sa salat nung last year, no, partner? Parang medyo dikit sila. Connected sila, no? Kasi about prostitution din to. Pero dito, digital. Online siya. Online ginagawa. So huwag na natin patagalin. Tunghayan na po natin itong poster ng Alter. Kasama po natin ngayon ang director ng Alter na si Direk Kathleen Joy Bruno. Welcome po, and kumusta naman po yung nagiging preparation nyo? So as of now po, nakatira po kami ngayon sa isang bubong ng mga kasama ko. Ooh! Para po sa reenactment po ng pag-shoot namin and for the editing po ng video. So sino po ang nagluluto ng pansit canton? Ayan! Pansit canton! Wala nang kumakain. Talagang grabe naman, dedicated talaga yung itong mga to. DevCom student na second year pa lang pero hindi na sila kumakain. Oo nga, Diyos dahil ko sa po. documentary. Nako! Hintayin nyo yung research. Baka hindi kayo umabot ng Kumain research. ka naman po. Alam ko mas marami ka pa pong pagdadaanan sa fourth year. Oo. Ayan po, Direk Kathleen. Bakit po Alter ang title ng documentary nyo? So bali, Alter po yung title ng documentary namin kasi po, Alter po yung tawag dun sa mga tao po na parang ina-alter or iniiba po nila yung pagkatao nila
sa online para po mag-engage sa mga online sexual activities. So, gumagamit sila ng ibang picture, Fake account, names, ganon. ganon. Fake account. Interesting. So, bigyan niyo po kami ng rason bakit namin kailangan mapanood itong documentary niyo. Kailangan pong mapanood yung documentary na ito. Kasi po, gusto po namin ipakita kung paano po ang nangyayari sa mundo ng alter. Kung paano din po siya nagko-coexist sa batas natin dito sa Pilipinas. Kasi po, base po sa pag-interview namin sa ibang subjects namin, parang nalaman po namin na may issue pala sa confusion. Since yung law is hindi malinaw sa kanila. Ano namang SDG ang naka-inline sa documentaries niyo? SDG number 16 po, yung peace, justice, and strong institution. Under po kasi ng SDG na ito is yung to promote the rule of law and ensure the equal access to justice. Yun po yung pinaka-initiative po ng documentary namin. Ayun po namin na masolusyonan po yung mga problems, lalo na yung issue po sa confusion ng mga alter and non-alter po na gumagamit din po ng mga online apps gaya ng Twitter or X app para sa mga ganong klaseng activities po. Yes. Very interesting and connected talaga itong alter na to sa panahon natin yan. Kasi syempre tayong mga kabataan talaga, no, nagre-revolve na talaga yung mundo natin sa Digital technology, world. sa digital world. Kaya magandang panoorin tong alter na to. Parang itong documentary na to, partner, may kinalaman dun sa cybercrime law. Oo, cybercrime law na talagang pag nag-fake ka kasi ng identity mo, may kaso yun na kinakaharap. So, ibang kaso pa yung kapag na ano ka sa pornographies, ganyan, and sa mga sex activities. So, ang bigat talaga ng magiging outcomes nito. No? So, maganda talaga na may push itong documentaries ito para mabigyan ng actions yung mga issues na tama yan, partner. So, ayan, maraming salamat po, Direk Kathleen, sa pagpapa-unlock niyo sa amin ng oras ngayong hapon na ito. Thank you. Ayan. So muli po kami nagpapasalamat sa aming mga partners and sa mga nagla-live sa Facebook page nila ngayon ang BH Stories, ang Development Communication Department, ang CIBOL, Communicators Bridging Opportunities Through Leadership, ang CAS Student Council at syempre ang TAU Supreme Student Council. Ayan. Maraming salamat po. Okay, so ngayon nasilayan na natin yung mga 6 na posters na kailangan nating abangan. Abangan po natin yan sa May 7, 2024. Martes, nyo. I-mark nyo na po yung calendar nyo. Ang venue po natin ay sa Bamboo Training Center. Ayan. So, dati partner, no, dun tayo sa may amphitheater. Yes. Pero this time, sa Bamboo Training Center naman tayo. And this time po, online tayo eh. So, paano nga ba tayo makakabili ng ticket niyan? Makakabili po tayo ng ticket niyan through online. Kaya i-like, follow, and i-like and follow nyo po ang official page po ng Sine Sulong. Ayan. Ayan. Yung mga 6 na poster na yun, partner, talagang ano ba yung gusto mo panoorin doon? Basta uunahin ko talaga yung Bantay. Bantay. Kasi doon talaga makaka-relate eh. Pero syempre, kailangan din nating suportahan yung mga iba pang documentaries. Ayan. So, bumili po tayo ng ticket once na nagkaroon na ng lunch, ng pagbenta na talaga ng ticket. At saka partner first come, first serve to kasi meron lang tayong 120 seats. 120 Kaya stay tuned po tayo sa Facebook page ng Sine Sulong kung paano po tayo makakapag-avail ng tickets. Ayan. So,
Bili lang ng bili ng ticket. Bili lang ng Bili bili. natin yung 6 na ticket. Ayan, so kailangan na natin mapaalam, partner. Sige, mukhang overtime na ba tayo? Ayan. So muli ako po, si Mima, ang Mima na walang saltik, ngunit may bibig na automatic, Mima Saliksik! At ako naman po si Auntie Jen na hindi lang viral sa kagandahan, kundi pati sa tsikahan ay panlaban, Auntie Jen! Tara, kape. Okay? Tara, sinesulong na! Vin, sa tingin mo, anong trabaho ang bagay sa akin? I think bagay sa'yo mag-designer, makeup artist. Lalo na't payat ka, pwede ka sa flight attendant. Hindi, parang gusto ko kasi magsundalo o pulis. Sundalo at pulis? Kaputi mo, iitim ka lang doon. At pang lalaki yun, di bagay sa'yo yun. Sa tingin ko naman, kaya ko yun at matutupad ko yun. Sa bagay, malakas ka naman ate. Pwede mo i-push mo yun. Kaya mo ba? Oo naman. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let Gilbert, alam mo, gusto ko maging pulis. Patawa ka. Kababae mong tao, ganyan gusto ko. when the sharpest words wanna cut me down. I'm gonna send the blood, gonna drown a mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. Hoy, ano nangyari sa'yo? Kaya ko. Anong kaya mo? Kaya ko maging pulis kahit babae ako. Wow!